akin na pinapakilala. Bunso namin, computer science yan. No? So, nung pagsip ko ng AB Filipino, pag pinapakilala ako, bunso namin. Yun na lang yun. so, nawala yung, yung ganun yung pagtingin. Pero, siguro yun ang simula. No? Yun ang simula. Ang advisor namin sa Silahis ay si Dr. Jaime Anlim. Tapos, yun naman ang istorya ng buhay ko eh. Lagi akong saling pusa. Ngayon, parang pag wala na talagang makuhang iba, eh, parang magpasa ka. Yung gano'n. Hanggang sa graduate naman ako sa AB Filipino at 1993 o 1994, tuloy-tuloy na naging faculty nga ng Filipino Department ng MSUI IT. Tapos yung 1994, dito na siguro magsisimula yung kwento, ay itinatag ang Iligan National Writers Workshop. Ito yung kauna-unahan. Nandun si Sir Ben Lumbera, Cirilo Bautista, Dr. Jaime Anlim, Dr. Anthony Dan, Ma'am Christine Gudinas Ortega. Hindi ko na maalala ibang panel. Ang ideya, itutuloy ko yung sinasabi ko nung isang araw, ay magkaroon ng limang fellows mula sa Luzon, mula sa Visayas, at mula sa Mindanao. At nagkataon nga na isang taga Maynila, kung di ako nagkakamali, ang hindi nakapunta, kaya isiningit din ako. Kaya lang problema ko nga, isang tula pa lang susulat ko nung panahon yun. So, sumulat ako ng 2 o 3. So first, yung first Iligan National Writers Workshop, ang mga naging kabatch ko ay si Sir Neil, si Charlson, yung iba taga Mindanao, Bebo Camilo Villanueva, si Jan ay second, at yung iba rin dito ay naging panel, si Sir Ron, nakangiti, si Sir Butch, at si Sir Neil, mananalang bilang panel. At yun siguro yung malaking impluwensya sa akin kasi nga ay bagamat hindi maganda yung karanasan ko sa una, yung parang talagang kung pwede lang maghukay sa ilalim ng lupa at magtago ako doon habang tinutsugi yung aking akda, na sinabi ko na hindi ako susulat. Pero tinapik ako ni Sir Neil pagkatapos sabi niya ay huwag mo silang intindihin. Hindi na niya siguro natatandaan. Patuloy mo lang. Pag bago ka manunulat, medyo uto-uto ka eh. So naniwala naman ako kay Sir Neil. So patuloy lang. Patuloy lang. Masyadong bumilibang sarili. Sa college kasi namin may naka-post na anyaya ng palangka para sumali. Ang poster nun ay, hindi ko naman din masyadong kilala nung time na yun. Basta lalaki na ang dami niyang medalya. Yung time na yun parang siya yung pinakamarami. Si Rene Villanueva. So sabi ko, ang pangalan ko naman ay Herman Villanueva Herbacio. So yung nanay ko, Villanueva, baka naman may dugo talaga. So, ang problema ko, yung tulang sinali ko dun sa palangka, ay sa Iligan Workshop, ilan lang, parang kailangan ng 15. So, sinikap ko makapuno ng 15. Tapos, sabi ko, sasali ko, lalakasan ko ang loob ko. Hindi para manalo, para lang siyempre, masubukan. Wala akong pinagsabihan kasi nakakahiya akong matalo. Pero, nung panahon na yun, wala naman kasi kung bagong teacher ako, wala akong gamit. Nagpatulong ako kay Sir Tony Tan, may computer kasi siya. So, yung pag-print nun, yung continuous paper, pa, ganyan. So ngayon, lumipas ang panahon, kinalimutan ko na talaga yun. Tapos makalipas sa ilang buwan, pagdaan ko sa may Dean's Office, may sulat daw ako gano'n. Nakita ko Palangka Foundation, hindi ko naman kilala. Nung binuksan ko, yun nga sinasabi. Parang yun yung biglang hindi ko na alam kung totoo ba to o hindi. Tapos ang sulat pa nun dati ay huwag ipagsasabi, di ba? Huwag ipagsasabi, parang yung hindi mo na So anyway, yun yung mahirap.
Fast forward, pagpasok ko dun sa Hotel Nico, wala namang nakakakilala talaga sa akin. Parang ganun, sino ba tong ano to, no? Ang payat-payat tapos nakabarong na hiniram ko na hindi na, pwede naman pala hindi magbarong. Parang mga ganong problema. Ang sabi ng mga ano, niloloko ng mga barkada ko, may barkada na ako, salamat. Na yun, swerte-swerte lang. No? Sabi ko, hindi, magaling ako, ganyan. Di, sali uli nung isang taon, hindi nanalo, ikalawang taon, hindi nanalo. Swerte nga lang pala. Swerte-swerte yan lang. So, hindi na ako sumali. Pero yun nga yung simula na medyo, nung ako ay bago nagtuturo, parang merong mga tao dun sa IIT na parang ayaw sa akin, parang gano'n, na gusto akong ilaglag, gusto akong tanggalin, pero naisalba naman ako ng palangka. No? Parang naipagtanggol ako ng ilang mga kaguro ko rin na ganyan-ganyan. Tapos, yun lang, laging hugot-hugot lang ako. Nung nagkaroon ng First Mindanao, First UP Mindanao Writers Workshop, no? So, nandun si Sir Butch, tatandaan ko si Mong si Sir Jimmy, NBM Gonzales, sa Samal Island. So yun, hinugot din ako ni Sir Jimmy Anlin, so yun yung ikalawang workshop ko. Ang ikatlo at huli, yung sa panulat, hinugot lang din ako ni Amang June. Yung dito na yun, no? Kasama ko si ano doon, sa Malolos yun, si Eugene, no? At si Eugene, tapos yun, pinupuna-puna ko pa yung ano niya, yung yung short story mo na pambata. Tapos bigla akong nahiya at na-guilty, no? Na parang wala pa naman ako nasusulat, tapos pupuna-puna ako, no? So napilitan tuloy ako sumulat. Pero isa lang din yan. Siguro yung Liga National Writers Workshop, kakaiba siya. Unang-una kasi nga ay yung ideya na lima sa Visayas, 5 sa Luzon at 5 sa Mindanao. Tapos maraming wika bukod sa English at Filipino, Cebuano, Waray, Hiligaynon, Tinaraya, Chabacano, at Meranao, no? So ang mga naging panel na doon ay napakarami. No? Yung binanggit ko kanina, tapos si Ma'am Merly Alunan, Sir Leo Deriada, Vic Subo, Mac Chu, Tim Montes, hindi ako nagkakamali. Marami na. Ang mabuti dun sa workshop na yun ay nabibigyan nga ng pagkakataon itong mga regional writers, no, na matalaka yung kanilang mga akda. Tapos ma-require yung Liga National Writers Workshop. No? Nire-require yung mga fellows na mag-Filipiniana sa opening. Tapos meron pa silang mga iaalay, no? Mga ganyan-ganyan, ganito. Tapos, proud kami na kapag closing, merong lechon baboy. No? So parang yun yung medyo hindi nawawala sa Liga National Writers Workshop. Jimmy Balakwit, no? Meron. So, syempre, hindi naman siya perfectong workshop, pero isang malaking tulong na rin dun sa bahaging iyon ng Mindanao. Kasi itong mga fellows, karaniwan ay, ito yung mga nakikilala din na manunulat sa kanilang area, no? Sa Cagayan de Oro, sa Cotabato, at Zamboanga, at iba pa. Ngayon, ano ba yung Mindanao? Ano yung realization ko sa Mindanao? No? Unang-una, hanggang ngayon, kahit nung last week lang, may lagi akong bagong natututunan sa tao at dun sa lugar. No? Unang-una, nung nalaman ko nga na i-video or kukunan, medyo, isa yun sa worry ko. No? Minsan kasi, dahilan sa magkakaiba talaga tayo. May nasasabi tayo na sa tingin ng iba ay hindi maganda, na hindi mo naman sinasadya. No? Kaya yung mga terminolohiyang natututunan ko, yung cultural sensitivity. No? At yun, minsan buhay yung nakasalalay doon, no? Kapag hindi tayo sensitive. Si Sir Tibo Fernandez, naranasan yun sa kanyang plea na merong sensitibong paksa na
na ang karakter ay isang tawag dito, kabilang sa isang linguistic group, medyo nakatanggap siya ng mga death threat, no? Merong mga talagang pinapaalis na lang sa universidad nila kasi nga nanganganib ang buhay. Personally, nahabol na rin ako ng barel na pagkasahan ng Armalite. At, paano ba? Minsan, tinanong ko yung isang history professor dati, paano lulutasin ang problema sa Mindanao? Hayaan na. Ibig sabihin, ibigay yung gustong ibigay. Parang sa tingin niya, sa lalim ng pag-aaral niya, ay hindi talaga pwedeng pagsamahin. No? Parang may ganun. Iba talaga, no? Parang ganun. Mahirap magsalita. Pero habang, ano yung mga ginagawa namin sa area namin, ang isa sa mga siguro hindi pa nababanggit, maunlad yung sabayang pagbigkas. Na sa tingin ko naman ay mabuti ito kasi nailalapit namin sa komunidad. No? Nagsimula ako magsulat nung pagbalik ko na, 2008, nung nag-aral ako sa UP, pagbalik ko. Napuna ko, may mga nagsasabayang pagbigkas, kaya lang ang mga pyesa nila ay laging kay Pat Villaperte, Ponciano Pineda, no, parang ganun. Kasi nga, nagse-search lang sila sa internet. No? Ganun. So, napilitan akong gumawa ng mga pyesa. At, kaya halimbawa, naubos na nila yung mga sinulat ni Pat Villaperte, so, nauubusan talaga sila. Kasi may mga regular na paligsahan sa sabayang pagbigkas. No? Dun sa, halimbawa, sa Iligan City, sa Cagayan de Oro, at sa iba pang lugar. Tatlo yung major doon, no? Yung Yapis, yung samahan ng mga kabataan, tapos yung sa City Hall, tapos sa IIT, meron kaming mga regular na sabayang pagbigkas. So napilitan na rin akong gumawa ng mga pyesa. Isa sa mga pyesang nagawa ko ay yung babala ng mga anak ng aso tungkol sa isang mito ng paglalang ng mga higaunon na hindi sila mula kay sino sa atin? Kay malakas at maganda. No? Mula sila dun sa babae, tsaka yung aso. Yun yung nila eh. Yun yung mito nila ng paglalang eh. No? So sinulat ko yun, ginawa ko sabayang pagbigkas, nakarating yun sa Maynila sa katunayan. Sinugi nga ako ng isang writer na pero ginagawang aso yung katutubo. No? Pero sabi ko naman, hindi naman ako yung gumawa ng aso dun sa katutubo. Yun talaga yung mito nila. Kasi nga, kung maintindihan mo, bakit aso? Kasi nasa bundok sila eh. So gusto nila ng katangian ng tao at ng aso na madaling makapalit. No? At doon ko rin natuklasan yung mga salita na, sabi ko, ano gagamitin ko, akyat o saka? Kasi sa Cebuano kasi ang saka ay akyat. May mga ganung realization, ginamit ko yung saka, sabi ko, baka doon na rin naman nagsimula yung magsasaka. Yun na kahit naman sa Luzon, yung mga payaw, mga rice terraces paakyat. Na ibig sabihin siguro pag magsasaka ka, aakyat ka, magtatanim ka. Parang yung ganun. Napansin din to ni Sir Roland, yung salitang ginhawa. No? Na yung ginhawa paghingi. Yung sa atin ay medyo sa isang banda ay nagkakaugnay-ugnay naman pala. Ano pa ba? May isang Tagalog din, sa isang bulingan, yung isang Tagalog na problema siya dun sa Sincilio, sa Barya. Tinawag niya yung bata na nagtitinda ng bibingka, no? Sabi niya, iho, papalit. No? Papalit. So binibigyan ngayon siya ng bata ng bibingka. Ayaw naman niyang tanggapin. Sabi, hindi, papalit. So hindi sila magkaintindihan. So sumingit ako. No? Sabi ko, ano lang, magpasinsilyo lang siya doon. So yung palit kasi doon ay bili. No? Yun pala yung barter natin. Diba? Yung barter system natin na nagpapalit. Na ngayon nag-i-exist pa rin doon na yung palit. Yung buy ay to buy ay no exchange. So mga ganung mga Meron akong mga advices sa disertasyon na nag-aaral ng mga epiko. So yun, marami pang epiko na hindi na isusulat din. yung kaya-graduate lang na advice ko yung epiko ng Tudbulol ng Tiboli, no, sa South Cotabato sa Lake.
sinusubukan ding isalin ngayon ni Ma'am Christine Godinez Ortega. At nakarami ng mga kwento ng Maranao, Maguindanao, no, na sa pagbabasa ng mga panitikang ito ay ito yung nakikita ko na iba talaga yung kultura at kailangan pang pag-aralan ng mas malaliman, no? So ganun. Pero hindi ko alam kung aambisyonin ko yung ganitong mga pag-aaral kasi nandun ako sa ang katayuan ko ngayon ay iniisip ko rin bilang manunulat, ano ba talaga yung gusto ko? No? Ano yung hinaharap ko bilang manunulat? Siyempre, ano na yon? Magiging national artist ba ako? So X na yon. So hindi ko na yung ambisyonin. Hindi ko na ipo-problematize. No? At naisip ko rin na tatanda ba ako na nakikipagtalo pa rin? Di ba yung mga gano'n? Baka nga ang iniisip ko pa na bilang manunulat, kung sinasabi sa kasulatan na ang simula ay salita, baka naman ang katapusan ay kawalan ng salita. Na yung kawalan ng salita ay isang yugto na rin siguro ng pag-unawa. Na kapag umuunawa ka, parang wala ka na talagang masabi. Kasi nauunawaan mo na lahat. Nung una, nangarap akong magkaroon ng mataas na pinag-aralan din. Pero hanggang saan ba yung taas ng pinag-aralan? Siguro ang tinitignan ko na lang paano magiging mas malalim yung pinag-aralan kaysa mas mataas ang pinag-aralan. Sa tingin ko, ang gusto kong gusto kong maibahagi sa malikhaing panulat ay kung paano susulat ng paloob kaysa dun sa palabas. Naniniwala ako na sa huli, ang mahalaga pa rin yung tao. Sa huli, hindi ang lugar, hindi ang anumang pangyayari, kundi ano yung nasa loob ng tao na itinatago niya. At sa tingin ko, ito yung gamit ng panitikan. Itinatabi natin ang mahalaga sa atin sa loob, hindi sa labas. Kaya baka ubusin ko yung natitira kong mga sandali ng pagsusulat sa pagtuklas ng nasa loob. Pero alam ko mabibigo ako. Dahil yun na siguro ang liwaga ng buhay natin. Lahat tayo ay may loob. Kung saan natin ilalabas yung nasa loob, hindi ko alam. Basta ang naunawaan 25 taon na rin ng pagsusulat, meron pang buhay kasunod nito. Siguro baka yung panitikan ay 100 lamang sa mas importanteng at malalim na kaisipan na maaaring hindi pa natin natutuklasan. No? Siguro mapangarapin, pero kung ang simula ay salita, baka mali rin ako na ang katapusan ay katahimikan. Baka ang katapusan din ay salita. Pero sa puntong ito, sa mahaba-haba na ring panahon ng pagsusulat, yun na nga lang din ang kaaliwan ko, ang salita. Minsan mas masarap makipag-usap sa ginagawa mo kaysa sa tao. No? So, kagaya ng problema rin ni Ma'am Jing, ay tanong ko na rin yun, no? Yung parang bakit naging ganito yung manunulat ngayon, no? Yung kaya mahirap magsalita kasi kahit ano yung sabihin mo, talagang may magagalit sa iyo. Nung inilabas yung, kala ko wala nang problema, satisfied na dun sa magiging mga national artist. Ngayon, meron pa rin nasasabi. Parang ang manunulat ba ngayon ay
ay ipinanganak para makipagtalo, no? Yung parang gumawa ng issue o lahat na lang pinagtalunan. No? Yung parang ayokong sumama sa ganung grupo ng manunulat. Siguro masahanapin ko yung kapayapaan ko sa sarili ko. No? Maraming salamat. Bago siguro magmerienda, may